topic po, ang tema po ng ating inaaral ay yung tinatawag na rich in the world and poor before God. Mayaman ka, mayaman tayo, talaga naman, praise God, masarap pong maging mayaman sa mundong ito, pero napakahirap at malungkot po sa buhay kung tayo naman po ay mahirap sa harapan ng Diyos. Pero mabuti po ang Panginoon dahil ang Diyos po ang pinagmumulan ng mga biyaya at pagpapala. Amen. Kaya maganda po yung ating tatalakayin para tayo po ay patuloy na pagpala, hindi lamang ng mga material as well as the true riches na binibigay ng ating Panginoon. So, makibasa po tayo sa ating text dito sa yung minemorize kanina ng mga kabataan. Sa 1 Timothy chapter 6, praise God, verse 17 to 19. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Okay, ano po ang sinasabi dyan? Tagalogin na lang din natin, mga kapatid, para hindi na ako English pa ng translate pa ng Tagalog. So, ang sabi po rito sa unang Korinto 6:17 hanggang 19, ito po ang sabi. Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Sa verse 18, sabi po, turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabuting gawa at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makapag-iipon sila ng kayamanang magiging matatag na pundasyon nila sa hinaharap at matatamo nila ang tunay na buhay. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang salita. Katulad po ng ating sinasabi na tayo po ay tumatalakay sa tinatawag na kayamanan. Maganda naman po talagang aralin ito at ito po ay sabi nga, ninanais ng lahat ng tao ang maging mayaman. Pero gusto ko pong bigyan ng linaw, ano nga ba itong sinasabing riches na ito, mga kapatid? Pag sinabi pong riches, ito yung sabi, it refers to an abundance or material wealth, valuable, and sinulat ko kasi baka makalimutan ko, and possession or financial asset. So, masarap to sa damdamin, kalooban o sa buhay ng tao na tayo po ay payamanin at pagpalain. Abundance, ibig sabihin, ay talagang mananagana ka at sino ba naman ang aayaw nito. Pero sa buhay po natin, marami po tayong abundance na kung saan ay hindi natin minsan na bibigyan ng pagkilala o appreciation. At nakapokus lang tayo pag sinabing abundance o kasaganaan, nakapokus lang ito sa ari-arian, pera specifically. Pero sa totoo lang, marami po tayong yaman, kasaganaan na meron tayong tinatangkilik na kinakailangan natin din namang i-acknowledge, i-appreciate sa buhay natin. I remember yung tatay ko nung nabubuhay pa. Hindi naman po kami mayaman in terms of financial. Pero bata pa ako, nagtatanong ako sa tatay ko. Kasi ang mga nagiging bisita ng tatay ko, may kernel, may doktor, may piskal. Sabi ko, kaya one time, ay tinanong ko yung tatay ko, sabi ko, tay, sabi ko, hindi naman tayo mayaman. Bakit? Yung mga bisita mo, mayayaman. At meron talagang mga sinasabi. Ang sinabi lang ng tatay ko, ang bilin sa akin ng tatay ko, aba anak, magkataon lang na mas marami silang pera. Pero ako, sabi niya, wala man tayong ganung pera, matuto ka lang makisama at mararanasan mo yan. Tumanim po yun sa isip ko. Kasi ako rin yung taong merong low self-esteem. Mababa din lang ang tingin ko sa maraming pagkakataon dahil marami po akong hindi na-accomplish sa buhay na ito. Kaya lang every time na naalala ko yung pangaral ng tatay ko, tumutulong ito para magbigay ng lakas ng loob sa akin para humarap sa iba't ibang uri ng sitwasyon, sa mga tao na mayaman man o hindi. Nakita ko po rito, mga kapatid,
na ang isang yaman na meron po tayo, yung matuto po tayong makisama. Amen. Iyan po ay isang uri ng tinatawag na hindi po yan, sabi nga ay tinutumbasan ng yaman o ng anumang uri ng possession sa mundong ito, yung matuto kang makisama. At dito po nakita ko mga kapatid, sa umaga pong ito, kausapin po tayo ng Diyos. Maaring ang feeling mo ngayon, ikaw ay parang yung tinatawag na wala kami niyan. Wala kaming yaman na katulad ng sinasabi mo. Kaya ako ginamit itong isang illustration na ito dahil meron tayong mga kayamanan o sinasabi na abundance na sometimes hindi po natin ito na-appreciate. Kaya ang feeling natin, laging feeling na katulad ko rin noon, na mababa ang tingin sa sarili, parang laging hindi ko kaya yan, pero parang lagi akong, yung tinatawag ba, nasusukot-sukot. Ganun po ako noon, parang lagi akong, hindi ko ma-explain. Pero nakatulong po iyon, yung sinasabi ng tatay ko na yon, na dati nga, pati pagpasok sa ospital, takot po ako. Yun naman, iba naman po yun. Fear talaga na pag pumasok ka sa ospital, bukod sa may sakit ka, may i-injectionan ka, at papunta ka na sa kamatayan. Kamatayan, parang mix. So, dito mga kapatid, hindi ko po alam kung ano ang damdamin at kalooban nyo sa ating tinatalakay. Kasi pwede nyo sabihin na wala naman akong ganyang kayamanan. Mahirap lang kami, wala nang trabaho, wala. So, ang tingin mo sa sarili mo, negative. But this morning, kausapin po tayo ng Panginoon, what is the purpose na kinakailangan po nating dumalo sa ganitong gawain, mag-aral ng salita ng Diyos para maranasan lang natin ang katotohanan na sinasabi ng ating Panginoon. Actually, salamat po sa Diyos sa pagkakataong ito na ako po ay binigyan ng pagkakataon na makapagbahagi sa inyo dahil mahirap po talaga sa akin sa totoo lang ang tumayo dito ng Sunday. Kasi po, iba ang topic sa Montalban. Mahirap pong i-meditate yung dalawang preaching, baka magkaroon tayo ng salad na mensahe. So, napagbigyan ako ng Panginoon na magkaroon ng pagkakataon nito at kaya salamat sa Diyos. Salamat po sa buhay ni Pastora na nandito po ako sa inyo. Wala akong pagmamalaki at pagmamayabang, kundi surrender po ako sa Panginoon. Amen. Tayo rin po sa umaga pong ito, hindi ko po alam kung paano kayo kakausapin ng Panginoon, but I believe, lagi pong nangungusap, kumikilos, gumagawa ang Diyos para sa kanyang mga anak. Amen? So, katulad po ng ating binasa na teksto, nakita po natin na ito pong teksto ng Timoteo, ito po ay isinulat ni Apostol Pablo para kay Timothy. Kung kaya pinamagatan po natin yung ating tatalakayin na the temporary nature of earthly riches. Yung pansamantalang kalikasan ng makamundong kayamanan. So ibig sabihin mga kapatid, alam nyo, iba-iba lang pag sinabing nature o likas o kalikasan. Ang Diyos, ang nature ng Diyos, holy. Samantalang ang tao, ano ba ang nature ng tao? Sinner. Kaya even yung riches, may nature din siya mga kapatid, may kalikasan din. Na kailangan lang maunawaan po natin, kung makita po natin, why God bless me with abundant riches in my life. Sabi ko nga sa inyo, hindi ito sumasakop lang ng pera o kayamanan. Maaring sa umagang ito, as I explained the word riches, naunawaan nyo na meron pala kayong taglay na yaman. Kaya lang, pag ipopokus nyo doon sa wala, kayo na ang nagda-down sa sarili nyo. Pero lahat po tayo ay inaabot at pinagpapala ng Panginoon. Amen. So, ano nga ba ito? Ano ba itong likas na ito? Sabi ng ating introduction, earthly wealth is temporary. Yung makamundong kayamanan na yan, mga kapatid, temporary lang yan. Sabi ko nga sa lahat ng aspeto ng ating buhay. But what we do with it
has eternal consequences. Kung ano man ang gawin natin dito mga kapatid, ay merong sinasabing eternal. Merong pang walang hanggang epekto o bunga. Kaya, tuloy. Saan ba? Many people spend their lives accumulating wealth. Ang maraming tao daw, talagang inuubos nila yung kanilang buhay para lang ma-accumulate, ma-acquire yung mga yaman na yan, mga kapatid, believing that it will provide security, happiness, and significance. Kaya pala, hininanais ito, ginugusto to ng mga tao kasi ang paniniwala ng marami, ito ay magbibigay ng seguridad, ng kasiyahan, at ng tinatawag na, pag sinabing significance, kabuluhan. So, marami po, ganun po yung pagkaunawa o pagkakilala sa tinatawag na wealth na yan, which is hindi naman po masama. Kaya nga lang, sometimes kailangan po natin marinig ang aral na ito para tayo ay mapaalalahanan that riches is temporary. And then, ito kasi yung paniniwala, nagbibigay siya ng seguridad, ng kasiyahan at ng kabuluhan o kahalagahan. Pero, ano ang sabi ni Pablo? Next, however, Paul remind Timothy that riches are uncertain. Sinabihan, pinaalalahanan ni Pablo si Timoteo na ang sabi niya, yung kayamanan na yan ay walang katiyakan. That riches are uncertain and temporary, pansamantala lang. Believers are called to place their confidence in God and use their resources for His glory. Kaya pala, pinakikita sa atin na yung mga yaman na yan, pansamantala lang at walang katiyakan. Kung kaya tayo mga mananampalataya, mga sinasabing tinawag, pinili ng Diyos, tayo po ay maglagay ng ating kumpiyansa at tiwala sa Diyos at gamitin ang mga resources na yan, yung mga pagpapala na yan para sa kapurihan at kalwalatian ng Diyos. Amen? So dito mga kapatid, kung ano man ang meron tayo, naniniwala po tayo na lahat po ng iyan ay mula sa Panginoon. Kung kaya, sabi rito, yung temporary nature na yan ng earthly riches ay nahayag o ipinahayag sa maraming pamamaraan. And I pray, nakausapin po tayong pare-pareho ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kapahayagan sa kanyang salita. Hindi dahil si Pastora Ochi o kung sino man ang nangangaral ang tumatayo dito. Always remember na lahat po ng lingkod ng Panginoon is only a servant to serve God. Amen? Tayo po ay lingkod ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Kung kaya ang i-absorb nyo po ay ang salita ng Diyos na magtuturo, huhubog, aangkay, gagawa sa buhay ng mga minamahal ng Diyos. Meron po bang mga minamahal ng Diyos dito? So kung tayo'y mahal ng Diyos, ayaw ng Panginoon na sino man sa atin ay mapahamak. That's why, hear and unawain po natin at i-absorb natin yung aral ng Panginoon. The temporary nature of earthly riches. Pansamantalang kalikasan ng makamundong kayamanan. Ano ba ito, Pastora? Una, ang sabi po rito sa ating binasa sa verse 17, mga kapatid, number 1, sabi, earthly riches are uncertain. Iyan po ang sinasabi ni sa Timothy, chapter 6, verse 17, na ang yaman na ito ay pansamantala lamang at walang katiyakan. Ano ba yung sinasabi sa verse 17, mga kapatid? Ng 1 Timothy chapter 6 verse 17. Ito po ang sabi ni Pablo kay Timoteo. At sinasabi ko rin po dahil ako po yung nautusan po sa umagang ito. Sabi, sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito. I believe lahat po tayo mayaman. Amen.
Hindi ko lang alam kung ano ang yaman na ibinigay na sa atin ng Panginoon. Katulad ng kwento ng tatay ko. Pero ang sabi, sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito, huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. So ang sabi rito ni Pablo kay Timothy, isabihin mo sa kanila, ituro mo sa kanila, nang itong yaman na ito, wala tong katiyakan. Kapatid, kaya ipinauunawa, anuman ang meron tayong mga ari-arian. Hindi po tayo, wala pong forever dito. Walang eternity dito. Kaya ikaw rin na namumroblema na hindi mo na alam parang mag-church pa ba ako? Kasi kung mag-church ako, ganun pa rin ang problema. Wala pa rin pagbabago. Hindi pa rin ako sinasagot. Kapatid, in the right time, merong riches talagang nakaloob ang Panginoon sa bawat isa sa atin. But only thing, we need to know how to hold this, how to use it. At yun din yung plano sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Wealth can disappear quickly, sabi sa letter A. Iyang yaman na yang kapatid ay pwedeng mawala, isang mabilisan lang. Sabi nga nung binasa ko, parang yung isang kisap mata, pwedeng mawala yan. Economic crisis, illness, disaster, and death can take away our possession, and riches can fly away like eagle. Kaya itong mga yaman na ito na pinagnanasaan, pinagnanaisan, pinagsisikapan ng maraming tao, sabi niya, sinasabi ni Pablo, sabi niya, ituro nyo. Pwede kasi itong mawala ng isang mabilisan lang. Sa paanong paraan? Tingnan niyo yung ekonomiya natin. Kahit na maraming pera, mali-maletang pinag-uusapan. Pero ang sabi, bagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Sa pamamaraan noon, even illness, ang sakit, ang karamdaman, ang sabi nga nung iba, di baling walang pera, basta malusog ka lang. Yung iba naman, kaya nagkakasakit, binebenta para magkapera ang katawan. Ano ba yung mga binebenta? Yung kidney, magkano? Di ba? Pag inisip mo kasi, sayang kasi. 150 ba? Hindi ko alam. Pero alam ko, 100,000 ang presyo ng kidney. Pero after matanggal yung kalahati, sabi ng iba, may kalahati pa naman. Pero yun din ang pagmumulan. Kasi nga, binuo tayo, nilikha tayo ng Diyos ng kumpleto. But sometimes nababago ang ating kaisipan, ang ating pananaw pagdating sa yaman. Pero pinapaunawa po sa atin na anytime or panandalian o sa madaling pamamaraan, pwede po itong mawala. Sabi sa pamagitan din ng disaster. Praise God. Thank you. Napapanood nyo ba yung nangyayari sa China ngayon? Di ba? Sometimes, kaya parang naapekto na kung manood ng mga yan, nilalagay ko yung sarili ko dun sa mga pangyayari. Paano ko yung mataas na tubig, mataas sa building, inabot na rin ng taas ng tubig. Tapos, bumabagsak pa yung mga building. Na wala kang pupuntahan. Kaya dito mga kapatid, hindi talaga natin pwedeng asahan dahil walang katiyakan. Sabi, and death can take away our possession. Ibig sabihin, lalo na yung kamatayan. Hindi naman natin madadala yan eh. Amen? Praise God. Praise God. Sa totoo lang, pag-usapan ng pera, iba-iba ang kaisipan at reaksyon ng tao. Nako, mag-isa church. Pera na naman yan. Pero natutunan ko, mga kapatid, kung wala kang pera, magalak ka pa rin. Pag nagkapera ka, mas lalo kang magbigay para maging masaya yung bibigyan mo. Hindi ko po pwedeng itaas yung sarili ko, pero matagal ko na pong na-absorb yung ganong kalagayan.
Habi ko nga sa inyo, nung pinabirthdayan ako nung anak ko ng 100,000, di syempre, may mga regalo pa kayo, may bigay pa kayo, di ang dami kong pera, no? Dapat masayang-masaya ako doon. Pero alam niyo mga kapatid, ang nakita ko kaagad yung kailangan ng church sa Montalban. Ang papangit kasi ng upuan doon. Sabi ko, kung paupuin mo man si presidente rito, baka nakakahiyang paupuin. E di lalo ng Lord. So iyon ang inilagay ng Panginoon sa puso ko. Ibinili ko ng upuan, ibinili ko ng speaker. Kasi masaya ako eh. Dahil alam kong hindi ko sinarili at hindi ko rin namang ginamit para lang maging layaw. Sa layaw ng aking sariling kagustuhan. So dito mga kapatid, lahat ng meron tayo ngayon at pinaka-worst thing na meron tayo na yaman, yung hininga, yung buhay na galing sa Panginoon. Amen. Palakpakan nga natin ng Diyos. Diba? Napakapalad natin, mayaman tayo sa hininga, hindi natin kinakailangan maglakad para habang naglalakad, meron tayong oxygen. Napupunta ka sa mall. Bakit ka may oxygen? Kakapusin ako ng hininga. Kaya ito pa lang, from the very first minute, second, every day, give thanks to God. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Sabi, riches can fly away like eagle. Ano kaya yung sinasabi dyan sa Proverbs? Tingnan nga natin yung sinasabi dyan sa Kawikaan 23:4-5, mga kapatid. Makita po natin na napakaganda po ng ating inaaral. Huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pagpapayaman. Maging matalino ka at ang sarili ay pigilan. Verse 5. Dahil ang kayamanan ay madaling mawala at tila may pakpak na lumilipad sa kawalan tulad ng isang agila. Yun yung sinasabi na oo, masarap yung may magandang bahay, may masarap yung marami kang pera. Pero mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo at ang nagsalita dyan sa Proverbs ay si Haring Solomon. Na tayo, hindi naman tinuturuan sinasabihan ni Haring Solomon na huwag na kayong mangarap, huwag na kayong magsikap. Kaya nga lang, lagi po nating tandaan na itong yaman na ibinibigay ng Panginoon, yan ay wala pa rin katiyakan. Amen? So, sabi sa letter B, mga kapatid, wealth should never become our security. Ang yaman na yan ay kailanman hindi natin pwedeng maging seguridad. Money cannot save the soul. Amen? Hindi po. Bakit babayaran yung soul, yung kaluluwa? Ibig sabihin, yung ating kaluluwa, yung ating buhay sa spiritual, hindi po natin pwedeng bilhin ang kaligtasan nito. Praise God. Sabi, it cannot guarantee peace. Hindi rin po siya nagbibigay ng garantiya para sa kapayapaan, kalusugan, o walang hanggang buhay. Take note, kapatid, it cannot guarantee peace. Maging yung kapayapaan, di ba ang hirap ng mga taong parang even yung tulog ay hindi mo makuha. Libre naman ang tulog. Yung kalusugan, kahit nga dalhin tayo sa magagandang ospital, mga private. Pero pag sinabi ng doktor na puputulin na yung paa mo, wala, di ba pwede sabihin, wag mo na putulan, babayaran na lang kita. Hindi kasi yun ang garantiya. At lalo na yung eternal life. Lord, ang dami kong milyones, babayaran ko. Bigyan mo lang ako ng buhay na walang hanggan. No. Dito mga kapatid, napakapalad po natin na tayo po ay binigyan ng Panginoon ng paunawa, pinapaunawa niya na kung tayo man ay may yaman, lalo kang patuloy na magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Amen? Bigay yan ng ating Panginoon. But wealth should never become our security. Kahit kailan itong yaman na ito, hindi natin siya yung totoo at tunay na seguridad sa mundong ating ginagalawan. Kung kaya, ang sabi rito sa letter C, examine. Examine where your confidence truly rests. Saan ba nanggagaling, kapatid, ang iyong, sabi niya, kumpiyansa?
sa iyong buhay. Sabi, is it in your bank account or in God? Talaga ba na baka mamaya dahil marami kang pera sa bangko, and praise God for that, pero kung iyan naman ang magiging way, naku, paano yan? Nagde-decline, bumabagsak ang economy ng bansa. Paano kung hindi na ma-withdraw yung pera? Kung sana lang mag-disappear. Kaya pati ikaw, hindi ka na rin matulog. Pero yung mga walang bank account, ang sarap ng tulog. Amen. Naalala ko lang kasi. Nung minsan, yung di ba uso ngayon yung sa cellphone, yung nai-scam ka, yung isinesend mo yung OTP, tapos kung ano may, di ba mayroon? One time, naka-experience ako ng ganun. Sabi niya, may libreng load, 500. Sabi niya, bigay mo yung number mo, tapos may papasok sa yung OTP, i-send mo para Di ako naman, dahil first time kong na-encounter yun, di ginawa ko. Tapos, maya-maya, meron akong na-receive. Na-scam na ako kasi na-send ko na. Di yung ginawa ko, dahil hindi pa nangyayari, pinag-chat ko na yung mga kakilala ko. Baka meron manghingi sa inyo sa number ko. Huwag kayong magbibigay. Na-scam ako. Hindi pa lang umi-epekto. Na-scam ako kasi naibigay ko. Nangyari nga. Kaya nag-send na ako ng picture ko na itong number na ito, itong account na ito ay scam. Nakita nyo? Nagwo-worry na pagka yung apektado na yung kaperahan. Nagwo-worry na pag apektado na yung magiging kawalan, mananakawan o mawawalan. Pero ang sabi, suriin natin. Since ang lahat ng bagay sa mundong ito ay pansamantala lang at walang katiyakan, suriin natin saan ba nagbumula yung ating kumpiyansa sa ating sarili. Pero napakaganda na lang dahil masarap na ang tiwala o ang kumpiyansa natin ay ibigay natin sa Panginoon. Amen? So, binibigyan nito, yung earthly riches na ito ay walang katiyakan. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil hindi lang po kayo ang kinausap nito, maging ang inyong lingkod. At lahat po tayo. So, kung kayo man ay nangangailangan, just give thanks to God dahil alam po ng Panginoon kung paano tayo aabutin at pagpapalain. So, yun po yung number 1. Sabi, ay ang riches ay walang katiyakan, uncertain. And number 2, mga kapatid, sabi rito, God alone is our true source of security. Tanging ang Diyos ang pagmumulan ng ating seguridad o pagmumulan at pinagmumulan. Di ba sabi dyan sa verse 17, ulitin nga natin yung sinasabi sa verse 17. Na sinasabi ito ni Apostol Pablo kay Timothy. Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito, huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang na madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Umasa. And dito mga kapatid, pinapakita that God alone is the true source of our security. Ang Diyos po ang pinagmumulan at pagmumulan talaga ng ating seguridad. Kaya mga kapatid, tanggapin po natin, wala man tayong maraming yaman o maraming ari-arian na sinasabi, simple lang yung buhay namin, maliit nga lang ang bahay namin, umuupa, whatever it is mga kapatid. Kung tayo po ay maging mapagpasalamat na kinikilala natin na ang Diyos ay lagi nating kasama, abay, punong-puno tayo ng pagpapala. Amen. Pagising pa lang ng umaga, humihinga tayo. Nakakakilos tayo ng normal. Nakakakain tayo ng normal. Praise God. So, dito ipinakikita mga kapatid, God is the giver. Ang Diyos ang nagbibigay, sabi, of every blessing. Ang Diyos po ang pinagmumulan at nagbibigay ng mga bawat pagpapala. Everything we possess comes from Him. Sabi ko sa inyo, marami tayong yaman eh. Lahat ng merong ari-arian tayo galing sa Kanya. And every good and perfect gift is from above.
Marami pang regalo, kaloob ng Diyos. Mga mabubuting bagay, perpektong kaloob na galing sa Panginoon according to James 1:17. So pag inisa-isa natin, nagmo-murmur lang tayo, nagre-reklamo lang tayo. Pag naubos na yung kape, pag naubos na yung pambaon, pag naubos na yung bigas, naapektuhan na kagad tayo kasi pinopokus agad natin sa negative na para bang as in na hindi natin na-appreciate. Lord, wala mang bigas, naniniwala ko, mamaya lang meron na. Amen. Wala mang pambaon yung anak ko, katulad nga ng kwento ni Pastora Malu. Imagine, pati yung driver ng service ng anak, yun na ang nagpapabaon. So, talagang, He works in ways we cannot see. At sa buhay natin, mga kapatid, kung lahat ng bagay dito, mga pansamantala lang, walang katiyakan, pero ito yung laging inaalala ng maraming tao, kahit Kristiyano. Tama? O tama? Amen ba? Sabi ni Brother Timmy. Talaga naman kwentuhan ko kayo. Noon po, ang unang-unang battle ko noon na kaya ginusto kong huwag humiwalay sa Lord. Madalas po kaming kumakain kanin lang. Pag may kanin na kami, masaya na kami noon. Kasi nga, pwedeng mag-ulang ng patis. May lasa na kanin. O kung gusto nyo may sabaw, lagyan nyo ng tubig, lagyan nyo ng asin. O di may lasa na, may sabaw pa. Ayun, yung kapatid ko, yun, yung kasama namin umaatin. Siya naman, asukal lang madalas. Lalagyan ng sabaw, pero asukal, ayaw niya ng asin. Pero ang biyaya ng Panginoon, iyon din yung inayawan ko. Ayaw ko nun, pero nararanasan namin madalas. Kaya nung naging Kristiyano ko, isa yan sa binugbog ko sa Panginoon. Lord, ayoko nang ipamana sa anak ko. Yung ganitong mahirap na walang ulam. Inaayawan ko yan. Ayoko nito, Lord. And praise God, mga kapatid, hindi ho naranasan ng mga anak ko yan. Mula nung maging Kristiyano ako, at dinadala ko na sila sa Panginoon, lagi ko yan sinasabi, Lord, ayoko na. Alam kong sabi sa Genesis, nilikha muna ng Diyos ang lahat ng bagay bago niya nilikha ang tao. Kaya dito, every perfect gift, good gift, perfect gift is from above. So walang pangit na ginawa ang Panginoon at lalong hindi niya gusto na gutumin ang kanyang mga nilikha. Amen. Kaya nga lang, pag hindi po natin na-acknowledge, God is the giver of every blessing, doon po tayo naapektuhan, mga kapatid. Kung kaya, lagi po nating i-acknowledge, kilalanin, that our God alone is our true source of security. Sabi rin sa letter B, God provides. God provides not only for our needs, hindi lang yung kailangan natin, but also gives us blessing to enjoy. To enjoy. Praise God. Ang Diyos po ang nagbibigay talaga ng pagpapala para i-enjoy natin. Naging mapagpasalamat po tayo sa Diyos. Alam niyo yung mga OOTD na yan, dati nagre-reklamo ako dyan, nangingit-ngit ako. Kasi iniisip ko, gastos. Every may okasyon, hindi ako prepared doon. Lalo na, yung naririnig ko na kaya ayaw nila umaten kasi parang feeling mayayaman ang taga-good news. San Mateo. Na para bang kung magsusuot ka lang ng parang hindi na lang. Kasi ang damit pa lang. Doon pa tayo sa resurrection. Yung mga kapitbahay, kaya daw ayaw pumasok. Mayayaman yung mga nag-church dyan . Sa totoo lang, yun ang pagkaunawa. Sabi ko, pangit ba kung mapagkamalang ka o sabihan kang mayaman? Kayo tanungin ko, pangit o maganda? Pag sinabi, Pastor Alin, tingin na tingin palang ayaman mo. Pangit ba o maganda? Diba? Kaysa naman sinasabi na, ano ba naman yan? Ang ganda nga ng damit, ang pangit naman. O diba mas maganda na yung wala kang, diba? Kaya ako, niyayakap ko yung mga positive confession. O akin yan. Nung Wednesday, dahil ako rin po yung exhorter dito, sabi ng pamangkin ko, Mami, sabi niya, parang ang yaman mo ng tingin. Amen! Sabi ko positive, Amen!
Dinidesire ko yun. Aba, representative ka ng Lord, tapos magsusuot ka ng kung ano-ano lang. Hindi ka nagyayabang. Ine-enjoy mo lang ang blessing ng Lord. Amen? Eh bakit ka magmumukhang mahirap? Sige, palapakan natin ang Panginoon. For the glory of God. Let's enjoy! Anyway, hindi mo nang kinakailangan lagi pumunta sa SM. Pwede ka pumunta kay Maring Ukay. Imported pa, UK. Diba? Noon, madalas. Pagka tila pupunta kami sa department store para bumili, mabigat. Kasi kung sanay ka sa Taytay, sanay ka sa Divisoria, i-compare mo yung price, talagang mabigat. Pero natutunan ko, ngayon, umorder ka lang. Hindi ka na pupunta. Hindi ka na lalayo. Di-deliver pa sa'yo. Amen. Marap-harap lang tayo sa lamin. Pangit ba? Okay ba? Kasi re-represent natin ang Panginoon eh. At saan man tayo dumupunta, saan man tayo lugar, dumadako, lagi natin sinasabi, representative ako ni Jesus. Nire-represent ko ang Panginoon. Kaya dito makita natin mga kapatid, let's enjoy the blessing of God. Amen? Huwag mo ikahiya kung ikaw ay pinagpapala. I-enjoy mo yan. At salamat sa Panginoon. Hindi mo naman kinakailangan ipakita na, ang dami kong pera. Hindi. Kahit nga wala kang pera, pwede ka mag-enjoy. Bakit ko ba sasabihin na wala akong pera? Ipakikita ko, mayaman yung Diyos na nagbibigay at nagpapala sa akin. Amen? Sabi dito, gratitude should replace pride. Kung ikaw ay mapagpasalamat, kapatid, hindi ka magmamalaki. Sabi, we are steward, not owners. Tayo ay tagapamahala lang at hindi talaga tayo ang may-ari. Kaya kung binibigyan tayo ng Panginoon ng pagpapala, ng damit o whatever it is, ginamit lang yung tao na yon para abutin ka dahil alam ng Diyos, ako at ikaw ay may pangangailangan ng supply ng Panginoon. Amen. Amen. Anong kailangan mo, kapatid? Remember, God alone. Bumabaliktad yung aking notes. God alone ang siyang nagbibigay ng tunay na yaman. So, tandaan niyo po, ang Diyos natin sa oras na ito, nandito sa kalagitnaan natin. Hindi po ako, kundi siya po ang siyang may-ari ng lahat ng pagpapala. Kaya kapatid, as you absorb the Word of God, remember, God alone is our true source of security. Para hindi ka mabigo, ituon mo sa Panginoon na, Lord, eto ako, eto ang kailangan ko at nananalig ako. Kilala mo ako. Amen. So, yung po, dito makikita natin mga kapatid, sabi rito, live with a thankful heart. Mabuhay tayo ng laging nagpapasalamat sa Panginoon, recognizing that everything belongs to God. Kilalanin natin na ang lahat ng bagay na meron tayo ay galing sa Diyos. Alam nyo, minsan, yung pananaw natin, kaya lumiliit ang tingin natin sa Diyos, lumiliit yung pananaw natin sa buhay. Sabi ko nga, pag na-appreciate natin ang gawa ng Panginoon, even sa maliliit na bagay, hindi ka maapektuhan ng sitwasyon. Nung makalawa, kahapon, may tumawag sa akin. Nasa Amerika to Papunta na ako rito, kaya medyo na late ako. Tumawag. Taga rito yun. Kamag-anak ko pa nga. Pero ilang buwan bago siya bumalik sa Amerika, hinihintay niya pala akong pumasyal sa kanya. Pero di naman nagre-request. Pero sabi niya, Ochi, sabi niya, hinihintay kitang pumasyal sa bahay. Kasi hindi na ako nakakababa ng bahay. Sabi ko, bakit? Dahil yung paa ko, ganito, ganyan. So, dumating siya sa Amerika. Pagdating sa Amerika, nagpasalamat siya. Kasi sabi niya, kung di pa ako nadala dito sa Amerika, baka naputulan na ako ng paa. Yun ang sabi niya, Sabi ko, alam mo, Lani, sorry, nabanggit ko yung pangalan. Sabi ko, pinakikita lang dito, na maging pinapaalala ko po sa inyo, na habang kaya pa po natin, gawin niyo po.
May tamang panahon talaga na hindi natin makakaya. Hindi natin magagawa. Yung habang ikaw ay may hininga, kaya mo pang magpasalamat, umawit, magpuri sa Panginoon. Habang ikaw ay may paa, kaya mong maglakad. Habang ikaw ay may kamay, kaya mong magtaas, magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Habang ikaw ay may bibig, kaya mong magsalita, kaya mong sabihin ang mga kabutihan at katapatan ng Diyos. Dahil ang Diyos ang talagang source ng lahat ng bagay meron tayo. Hindi, walang pwedeng magmalaki sa atin. Pag nagmalaki ka nga lalo ka nababatikos Pero hayaan mo lang. Dito makita natin, live with a thankful heart. Paggising mo pa lang sa umaga, salamat Panginoon sa panibagong umaga na ito. Alam niyo yung pagtayo ko ngayon, ilang araw ko na itong pinagpapasalamat. Sa totoo lang. Kasi hindi ako mismo, hindi ako laging pwede. Kasi nga, magkaiba yung turo doon at turo dito. But this time, niloob po ng Panginoon, this is always for God's glory. Amen? Habang kaya. Sabi nung rider na sinasakyan, Nay, mabuti pa ho kayo, kayang-kaya yung sumakay sa motor. Pag ako madalas pupunta ng Montalban, nagra-rider po ako, angkas. Pero sabi ko, habang kaya ko pa. Kaya dito mga kapatid, huwag niyong ubusin yung isip niyo sa isip ng mga negatibo, mga problema. Mahal po tayo ng Diyos. Kayang-kaya po tayong abutin at katagpuin ng Panginoon. Amen? So, yun po yung sinasabi. Live with a thankful heart. Lagi tayong magpuri, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon in any circumstances. Dahil ang Diyos po ay laging mabuti. Ano yung pangatlo? Sabi, earthly riches should be used for eternal purposes. Kung tayo man ay kinakatagpo ng Panginoon, pinagpapala, binubuhos ng biyaya, sabi niya, gamitin mo yan para sa pangwalang hanggang layunin mismo ng ating Panginoon. Kaya ka pala pinagpapala, kaya ka pala may bibig, kaya pala may kamay ka, kaya pala ang galing mong lumakad, ang galing mong makipag-usap sa tao. Yan din po ay pagpapala. Kaya lang gamitin po natin ito para sa pangwalang hanggang layunin ng Diyos. Ang hirap magsalita sa maharapan ng maraming tao. Dahil hindi nyo alam, di ko rin alam anong iniisip nyo habang nagsasalita ako. Pwede nyo akong pintasan. Pwede nyo akong kung ano pa man. At salamat dun sa mga nabe-bless dahil ang Diyos po ay kinakatagpo kayo. Amen? So binigyan po tayo. Earthly riches should be used for eternal purposes. Tignan nga natin yung verse 18 and 19, mga kapatid, na sinasabi dito sa 1 Timothy chapter 6, verse 18 and 19. Tignan nga natin yung binabanggit dyan. Verse 18 and 19. Turuan mo silang gumawa ng mabuti. Maging mayaman sa mabubuting gawa at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa verse 19. Sa gayon, makakapag-ipon sila ng kayamanang maging matatag na pundasyon nila sa hinaharap at matatamo nila ang tunay na buhay. Yun pala yun. The more na tayo po ay pinagpapala at nagbibigay, iyon din pala ang susi para maranasan natin yung tunay na, sabi, buhay, mga kapatid. Be generous and willing. Be generous and willing to share. Maging mapagbigay tayo at magnais tayo na magbahagi. Wealth becomes a blessing when it is used to bless others. Yung palang kayamanan na yan, ari-arian na yan, ay lalong nagiging blessing o pagpapala pag ito ay ginamit natin, ibinigay natin dun sa iba. Generosity reflect God's character. Kasi ito pala yung isa sa katangian ng Panginoon. Yung the more na tayo ay pinagpapala, tayo ay magbigay. Kasi ganito rin po ang Panginoon. Ang Diyos, at nakakatuwa lang, pero ewan ko lang kung naiisip nyo. Ang Panginoong Yesus, nagkatawan tao siya katulad mo, katulad ko. Tao rin, nagkatawan tao siya. Kaya lang yung mga prayers niya, yung mga deklarasyon niya, parang hindi kaya minsan unawain ng tao. Nakapako siya sa krus. Sabi ng Panginoon, Panginoon, Ama, patawarin mo sila.
Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nakapako yun. Pero yun ang prayer ni Jesus, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ngayon, mamamatay siya sa krus. Simbolo ng saro na ginagawa natin. Ama, kung maaari lang, ilayo mo itong saro na ito. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Kaya niya ayaw inumin, ayaw niyang mangyari sa kanya. Kasi mamamatay siya. Pero anong prayer niya? Huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Amen. At sa buhay natin, mga kapatid, kaya ka pinagpapala, praise God, i-enjoy mo. Pero gamitin mo para magkaroon ka ng tunay na kayamanan mula sa Diyos. Amen? Wala na mag-amen. Kasi nga, ang hirap naman talagang bitawan. Ba't ko pamimigay dugo at pawis yung aking puhunan dito. Kaya nga sabi, enjoy mo. At minsan, yung totoong enjoyment, mga kapatid, yung nagpala ka doon sa nangangailangan. Yung hindi naman hinihingi ng tao, nagbigay ka, naramdaman mong nagalak, di mararamdaman mo rin yun. Amen. Kesa naman yung, ano ba, tulungan mo nga ako. Ano ba ang dapat kong gawin? Pero parang dead ma ka lang. Dito nakita ko, mga kapatid, even sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko nga, kung hindi po kayo tutuon sa Panginoon, hindi kayo tatagal maglingkod. Imagine niyo yung isang pamilya. Ako po, hindi po ako nangarap magkaroon ng maraming anak. Galing po ako sa isang dosenang anak. Bunga po ako. Dahil doon sa dami na yon, tapos walang stable job yung tatay ko, mayaman lang siya sa pakikisama. Ang nanay ko naman that time ay sa bahay lang din. Daman-dama ko ang hirap ng buhay ng maraming anak, pero walang regular na income. Kaya bata pa ako, nag-mindset na ako, ayokong mag-anak ng marami. 2 lang. And even in my prayer life noon, kasama ko yung pinapanalangin. Nagkiklaim ako, Lord, alam ko naman, ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng bagay, pero ayokong magkaroon ng maraming anak, Panginoon. Kung gugutumin ko rin lang, kung hindi ko mapag-aaral, wag mo akong bigyan ng maraming anak. So binigyan ako ng Panginoon 2 anak. And praise God, hindi naranasan ng anak ko mag-ulam ng patis. Hindi naranasan ni Mayor na mag-aalmusal na magsasawsaw sa kape. Paggising pa lang niya sa umaga bago magpapasok sa school, mag-aalmusal at mag-aalmusal. The least na palaman na kanyang nakaharap, dairy cream. Hindi mo yan mapapakain ng tinapay na walang palaman. And up to now, dala-dala niya sa kanyang mga pamilya niya yun. Lagi silang may palaman. Pinasasalamatan ko yun. Yung mga maliliit na bagay na yung pinasasalamatan. Na hindi ko na matransfer sa anak ko yun dahil inayawan ko yun. Kaya dito mga kapatid, mapalad po tayo na marami tayong pagpapala ngayon na hindi naman talaga nating inasahan. Amen. Actually, marami tayong pagpapala na noon hindi mo inisip na mararanasan mo, pero pinaranas ng Diyos. Amen. Hindi natin inisip na magkakaroon tayo ng sariling bahay at lupa, mga sasakyan, mga ari-arian, and thanks God. Amen. Sa lahat ng bagay na yan, salamat sa Diyos because generosity of God reflect God's character. Yung palang katangian talaga ng Diyos. At tayo bilang mga anak ng Diyos, mag-reflect din sa atin. Masarap naman talagang magbigay. Paano kung wala naman talaga? At dito, salamat sa Panginoon sa aral na ito. Dahil, sabi sa letter B, invest in eternal treasures. Good works do not earn salvation, but they demonstrate genuine faith and lay up treasures in heaven. Ito palang pagbibigay natin, mga kapatid. Nag-i-invest pala tayo. Alam niyo yung mga mahilig sa business, may mga investment yan, may puhunan yan. At ito palang mga pagtulong, pagbibigay, iyan pala ay isang puhunan. Sabi, in eternal treasure. Imagine, nagtanim ka ng pisikal.
na treasure, tapos ang ani mo niyan, eternal. Saan ka pa? Pero sabi rito, dahil ang mabuting gawa, hindi ito magbubunga ng kaligtasan. Hindi tayo nga maliligtas dahil sa mabuting gawa, bagkus mabuting gawa, bunga na yan ng kaligtasan. Bigay na, tinanggap na natin. Kaya tayo magbubunga ng mabuting gawa, binigay na ng Diyos ang kaligtasan. Amen. Kaya dito sabi, they demonstrate genuine faith. Bahagi pala ito. Kaya pala tayo magiging mapagbigay dahil yung pananampalataya natin sa Diyos, nagkakaroon na ng kapahayagan. At salamat sa Panginoon, nagbibigay tayo dahil ito pala ay isang bahagi na ipinakikita natin, nagtatanim tayo sa langit mismo. Tingnan nga natin yung sinasabi diyan sa Matthew. Sa Mateo 6:19-21, dito makita natin mga kapatid na lagi po nating inaangkupan ang pangako ng Diyos para makita po natin na hindi lamang po ito basta-bastang salita, kwento, kundi mararanasan po ito pag ito po ay ating natutunan. Anong sinasabi sa Mateo 6:19-21? Sabi rito, huwag kayong mag-imbak ng mga kayamanan ninyo sa lupa, dito sa lupa. Kung saan may insekto at kalawang na naninira at may kawatang nakakapasok upang magnakaw nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang kawatang papasok kung magnanakaw nito. Sabi rito, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ito yung magandang verse. Kung nasaan ang puso mo, iyon talaga yung kayamanan mo. Andun yung, sabi, kung saan naroon ang kayamanan, iyon talaga yung puso mo. Alam niyo mga kapatid, tama ang sinasabi ng Bible. Sa pagsunod natin sa Panginoon, nararanasan natin yung treasure na binibigay ng Panginoon. Di ba ang sabi ni Jesus, kung nais nyo talagang sumunod sa akin, kalimutan nyo ang lahat ng bagay. Kasi kung mamahalin natin ang maraming bagay nang higit sa Panginoon, anong sabi ng Lord? Hindi kayo karapat-dapat sumunod sa akin. Kaya dito mga kapatid, napakaganda po ng sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang salita. Magtanim po tayo, mamuhunan po tayo. Total naman, ano man ang pwede nating ibigay, galing pa rin yan sa Panginoon. Amen? Iba-iba po ang mga pagtatanim na ginagawa ng lingkod ng Panginoon. Katulad niyan, nagkakaroon po tayo ng mga seminar, samantalahin po natin yan. Kasi hindi lahat mag-a-avail ng mga seminar na yan, may bayad pa. Pero dito sa atin, libre. Amen? Bakit? Binabago po tayo. Inaayos po tayo kasi representative tayo ni Kristo. Hindi naman tayo pinagaganda at inaayos para magyabang. I-represent natin ang ating Panginoon dahil siya po ang ating nararapat parangalan dahil tayo po yung kanyang representative. Sino ang nakakaalam ng kwento ni Manny Pacquiao? Basahin ko muna yung letter C, mga kapatid. Sabi rito, prepare for the life to come. Maganda po tayo doon sa buhay na darating. What is invested in God's kingdom has eternal value. Kung ano yung ating iniipon, tinatanim sa kaharian ng Panginoon, sabi, ito yung may walang hanggang kahulugan o halaga. Faithful stewardship brings eternal rewards. Yung tayo ay pinamalaan ng Panginoon, meron tong walang hanggang gantimpala. Let us use our possession to advance God's kingdom, help those in need, and glorify Christ. Diba? Yung tapat na pamamahala ng mga bagay na ibinigay ng Panginoon, aane. Hindi lang dito, kundi ng pangwalang hanggang gantimpala. Let us use our possession. Gamitin mo yung mga binigay sa iyo ng Panginoon. Sabi, to advance God's kingdom, help those in need, and glorify Christ.
In need ang sinasabi rito, kapatid. Yung nangangailangan. Alam nyo, yung taong masinop sa buhay, wala yang sinasayang at nakakahiya na ikaw ay binibigyan ng binibigyan tapos tinatapon mo lang, sinasayang lang. Pero specifically, sabi rito, kung ikaw ay nagbibigay, magbigay ka doon sa nangangailangan. Binibigyan din tayo ng karunungan ng Panginoon dito. Hindi tayo magbibigay dahil lang pansuporta sa bisyo. Specifically, kung may nakikita tayo nangangailangan, lahat naman nangangailangan eh. Pero tingnan po natin, mga kapatid, pinakikita rin dito, sabi, sa atin namang pagbibigay, glorify Christ. Kung nagbigay ka, iyan ay pagbibigay ng pagluwalhati sa Diyos. Kaya pag nagbigay ka, kapatid, magpasalamat ka sa Panginoon dahil ikaw ang nagbibigay at hindi ikaw ang binibigyan. Amen? Amen? Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kagabi po, habang ako'y nakahiga, pinakikinggan ko po yung kwento ni Manny Pacquiao. Sabi pala nung binasa ko yung kay Manny Pacquiao, batang-bata pa lang pala siya nung siya ay from Bukidnon pala. Sa Bukidnon pala siya noon. Lumawas dito at the age of 12 years old. Kasi wala rin pagkain, kahirapan. Pinasok niya yung pag-training ng kanyang pagiging boxing. At praise God naman, dahil pinagpala siya. Pero sa kabila ng pagpapala na yon, hindi niya naalala yung kanyang nanay, yung kanyang pamilya sa Bukidnon. Hanggang sa dumating yung pagkataon na nakatanggap siya ng sulat, yung kapatid mo tumigil na sa pag-aaral. Kasi wala nang maisuporta yung magulang. So doon siya nagkaroon ng unang-unang natauhan. Sabi niya, may pera naman ako dito, inuubos ko lang sa inom, inuubos ko lang sa barkada. So nagkaroon ng bukas na kaisipan. Una yon sa na-discover ko. Ngayon, dumating din yung pagkakataon na marami na siyang pera actually. Nanatili na siyang panalo ng panalo. Dahil siya ay religious. 5 beses siyang nananalangin sa loob ng isang araw. Hindi pa siya nagbabasa ng Bible. Na one time, nanaginip siya. Sa panaginip siya, kinausap siya ng Diyos. Pinakita ng Panginoon sa kanya ang impyerno. Kaya nung makita niya yung impyerno, talagang naiyak siya. Sabi niya, Panginoon, ayoko dyan. Doon ipinakita, inihayag ng Panginoon, lahat ng meron ka ay galing sa iyo, galing sa akin, pero bakit mo ako tinatalikuran? Pinaunawa ng Panginoon sa kanya ang kahulugan ng buhay. Kaya nung mabasa niya sa Bible, nagpahayag din ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita ng Diyos. At sabi nga ng kwento niya, pinakita sa kanya yung anghel ng Diyos para lang magsalita sa kanya. At doon po siya nagkaroon ng bukas na kaunawaan patungkol sa Diyos. At iyon ang dahilan para siya ay magkaroon ng totoong relasyon sa Diyos. Di ba dati, pag nagdadasal siya, meron siyang hawak na paglalaban? Pati yun, binitawan na niya. Kasi nabuksan na siya sa pamagitan ng salita ng Diyos. At tayo, kapatid, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, marami mga bumubulag sa atin. Hindi lang pera. Marami mga panlililang pandaraya sa buhay natin. Para tayong mga religious, oo, Kristiyano tayo, pero parang walang buhay si Kristo sa atin. Kinaihiya pa nga natin. Kaya dito mga kapatid, hindi si Pacquiao. Ang buhay ni Manny Pacquiao ngayon, lahat ng ibinigay ng Panginoon, lahat ng pagkakataon na pwedeng maibahagi si Kristo, ginagawa niya. Na even yung ibang sport, nagte-train siya ng mga kabataan, marami siyang ginagawa para lang ma-reach out, maabot, maibahayag ang mabuting balita ni Kristo sa maraming tao. Amen. Tayo, hindi naman tayo kilala. Hindi naman tayo katulad ni Pacquiao. Pero binibigyan din tayo ng pagkakataon ng Diyos, pinauunawa ng Panginoon. Lahat ng meron tayo, pansamantala lang to at walang katiyakan dito.
Pero lahat tayo ay binibigyan ng karapatan ng Panginoon. Sabi, earthly riches should be used for eternal purposes. Meron kang bibig, kapatid, para magsalita. Amen? Meron kang kamay para kumaway, mangamay para mag-congratulate sa mga pinanghihinaan ng loob. Dito, mga kapatid, pinakita sa atin ng ating Panginoon. Oo, wala tayong yaman katulad ni Manny Pacquiao. Pero marami tayong pwedeng yaman na ibinigay ng Diyos na magamit natin for His eternal purposes. Isang araw, pare-pareho po tayong haharap sa hukuman ng Diyos. Kaya ang sabi po rito, the main lesson, do not trust in uncertain riches. Huwag natin paniwalaan o pagtiwalaan yung walang katiyakang yaman. Kung ano man ang meron tayo, pagpasalamat natin sa Lord. I-enjoy natin yan. At sabi, trust in the living God, the true provider. Bigay na pa rin natin yung pagtitiwala natin sa buhay nating Diyos na siya talaga yung nagpo-provide. Amen? Siya talaga yung provider. Hindi ang sino mang taong inaasahan natin. Sabi nga kung tao ang inaasahan natin, sumpain ng taong yan ang umaasa sa kapwa-tao. Use earthly wealth to store up eternal treasure. Kung ano man ang meron tayo, gamitin natin yan para yan pala ay magamit na makapagtanim tayo ng totoong yaman doon sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. Amen, kapatid. Kaya ka na andito, dinala ka ng Diyos sa umaga pong ito. Dahil pwede ka namang hindi makapag-church eh. Nung isang linggo nga, di ba? Sabi ko sa inyo, umuulan, magang-maga. Sabi ko, doon na lang ako sa online. Pero nung umaga rin na yon, sabi ng Panginoon, bakit ka pupunta sa church? Sabi ko, para mag-worship sa'yo. Para mag-worship, ba't ka magpapapigil sa ulan? Kaya hindi ko pinakinggan yung sinasabi ng isip ko. Hindi ko pinakinggan yung sinasabi ng ulan. Kaya nung naandito ako nung Sunday ng morning, nakipaglaban na ako noon. At kayo, hindi ko alam kung ano ang laban nyo sa umagang ito. But I believe God knows each one of us. Amen? Naniniwala ako na gusto nyo rin yung eternal wealth or riches from the Lord. Amen? Kaya dito mga kapatid, prepare our hearts. Ihanda po natin ang ating puso. Dahil totoo po yung sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Sabi sa conclusion, earthly riches are temporary. Kung ninanais, pinagbubuhusan pa ito ng buhay ng tao. Nilalaban yung kanilang buhay. Pero sabi, yung yaman na yan, temporary lang yan. But God's kingdom is eternal. Yung paghahari ng Diyos ay pangwalang hanggan. The question is not how much we have. Ang tanong daw, hindi yung magkanong meron tayo. But what we do with what God has entrusted to us. Kundi ano daw yung ginagawa natin doon sa mga bagay na itiniwala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, all of us, bawat isa sa atin, meron nang itiniwala, meron nang itinanim ang Panginoon sa atin. Kaya dito makita natin, nauna lang yung main lesson. Sabi, huwag natin pagtiwalaan yung walang katiyakang yaman dito. Kung ano man yung nangyayari sa atin, laging may kapahintulutan ng Panginoon. Pero, kung ano man yung ibinigay sa atin, lagi nating i-appreciate, i-acknowledge na ano man ang meron tayo, galing yan sa Diyos. Amen? Hindi tayo binigyan pare-pareho ng meron tayong eroplano, lahat tayo may helicopter, baka mag-away-away sa ere, magkabungguan, marami pang mapahamak lalo. So tama na lang dito sa lupa, dito lang sa baba. Pero tingnan nyo mga kapatid, tingnan nyo yung yaman na ibinigay ng Diyos. Kung ano man yung yaman na meron tayo, gamitin po natin yan para sa kalooban ng Diyos. Amen? At dito makita po natin, sinasamahan po tayo ng Diyos. Tinuturuan po tayo ng Panginoon. Bago po tayong manalangin, meron po tayong aawitin mga kapatid.
Kasi pag ang Panginoon po ang nawala sa atin, tayo na po ang pinakakawawa. Yun lang ang nakita ko. Yun lang po yung mga bagay na minsan dinidisregard natin. Na kung babalikan po natin yung buhay natin noon, kami, sabi ko nga, yung pagkain noon, ang battle. Pero inayawan ko yun. Kasi alam kong hindi yun ang kalooban. Pero ngayon, sa dami ng masasarap na pagkain, na hindi mo na nga mapigilan, ikaw na lang magpipigil sa sarili mo, ang epekto naman, mga bata pa, matitindi na rin ang sakit. Saan galing? Sa mga kinakain. Di ba? Kaya praise God, meron kaming ulam na patis no, may tubig na asin. Kaya tumagal akong senior ngayon. Pero tingnan niyo yung mga kabataan ngayon. Sila yung problema ng mga magulang. At tayo mga Kristiyano na tayo, mga mananampalataya na tayo ng Panginoon. Na ang nais ng Diyos, ako at ikaw ay maging instrumento na maging bahagi ng paglaganap ng mabuting balita ni Kristo para ang tao ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. And I believe yun din ang nais nyo na maranasan nyo sa individual nating buhay even sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Lahat po tayo. Gusto po natin ang Panginoon ay maranasan natin. Pero ito po ang panalangin ng isang tao na nalayo sa Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Yang lyrics po ng ating aawitin, mga kapatid, sabi ko nga, ito ay isang mensahe ng taong nalayo sa Diyos. Na hindi na ma-appreciate yung maraming bagay, mabuting bagay na ginawa ng Diyos at ginagawa sa kanyang buhay. And maybe sa buhay po natin ngayon, marami naman tayong mga magagandang bagay. Everyday tayo po ay imbis na magpasalamat, tayo ay nagrereklamo. Ito po ay isang panalangin, pakiusap sa Diyos. Ano po natin yung mensahe ng awitin na ito bago po tayo pumasok sa panalangin. Actually, tapos na po yung aking share ng salita ng Diyos. Nais ko na lamang po, mga kapatid, na pagbulayan po natin ang lyrics ng kantang ito. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa magandang umaga na ito. Welcome ka namin, Banal na Espiritu. Salamat sa mga Lord, in the mighty name of Jesus. Nanunumali sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtangga, inaharap
ipaunawa sa amin ang lahat ng yaman sa mundong ito ay walang katiyakan, walang kasiguruhan. Pansamantala lamang. Maging ang buhay namin, Panginoon, na ngayon ay taglay namin. Meron kaming hininga, meron kang mga talento, meron kang ari-arian, yaman ay pinaranas sa amin. Inalis mo na kami, Panginoon, sa buhay na makontento kami kung may kanin lang. Dahil meron namang patis, meron namang tubig na may asin. Inalis mo na kami doon, Panginoon. Dahil mahal mo kami. Pinagpala mo kami. Pero may mga pagkakataon, Panginoon, na hindi na namin ma-appreciate yung mga pagpapala mo dahil iba na ang gusto namin. Naiiba ang aming buhay, naiiba ang aming ugali. Naiiba, Panginoon, ang maraming bagay sa buhay namin. Kung kaya, hindi namin matagpuan kasi ikaw na pala ang naiiwanan namin at lumalayo na kami sa iyo. Katulad ng naranasan na iyong anak na si Manny Pacquiao. Pero salamat, Panginoon, dahil marami kang kaparaanan para kami kausapin, kami katagpuin, paalalahanan, na wala po kaming ibang pwedeng pagtiwalaan maliban sa iyo. Dahil ikaw lang ang totoo hanggang walang hanggan. Ama, narito po ang iyong mga anak. Ikaw ang nakatatalos ng puso at isip ng iyong mga anak. Na maging yung mga nakikinig sa live streaming, hindi ko po kilala, hindi ko po alam kung sino sila. But I know you know them. At kasama po namin ipinapanalangin, maging yung mga manonood, makikinig sa live streaming. At gayon din ang bawat isa sa amin na narito. Lord, salamat sa aral mo. Kung kami man ay nakatuon, Panginoon, sa mga material na bagay na walang kasiguruhan, walang katiyak. Patawad, aming Diyos. Dahil pwede pala itong maging bunga para kami maghanap ng iyong kalinga, ng iyong pangangalaga. Patawarin mo kami, Panginoon, kung maraming pagkakataon na ikaw mismo ang aming kinakalimutan o maaaring pinapapayaan sa aming buhay. Pero sa umagang ito, aming Diyos, maraming salamat. Wala po kaming ibang hiling, Panginoon, kundi maghari ka. Pagharian mo ang aming buhay. Para hindi po kami, Panginoon, malason ng sistema ng mundo ito. Hindi kami malason, Panginoon, na mabago ang aming mga pag-uugali. Hindi sa ikabubuti, kundi sa ikapaririwara ng aming mga buhay. Kasama ng aming kani-kanilang pamilya, kaibigan, kasama ng aming mga katrabaho, na minsan, nagagalit kami sa kanila, pero hindi namin naisip, kami pala ang pinadala mo para mag-witness na ang aming Diyos ang siyang gagawa at patuloy na gagawa sa aming mga buhay. Lord, this morning, kung malayo man ang aming puso at isip sa iyo, dahil sa aming mga nararanasan, patawad. Patawarin mo kami, Panginoon. Tunay nga na hugasan mo at linisin, baguhin ang aming mga puso sa oras na ito. At inihiling po namin, Panginoon, pagharian mo kaming patuloy. Lord, maghari ka. Katulad ng panalangin ng awiting ito, O Diyos, nanunumbalik po kami sa iyo. Lord, ikaw ang higit naming kailangan, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na ang banal mong Espiritu ang siyang patuloy na umabot sa puso, sa isip, sa buhay ng bawat anak mo. Dahil ikaw lang, Panginoon, ang totoo at siyang aming maaasahan at patuloy na mapupurihan. Nanunumbalik po kami, Lord, sa umaga po ito. Minsan pa, awitin po natin ito. Bahagi ng panunumbalik natin sa Diyos. Dalangin natin, tanggapin niya. Lingapin niya tayo. Hallelujah. Hallelujah. At maranasan natin ang katwiran niya, ang kalooban niya. Hallelujah. Thank you, Lord. Nanunumbalik
iyong paglinga. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami kayang tanggihan dahil anak mo kami. Tanggap Salamat, Panginoon, sa mga pagtuturo at pagtutuwid mo. ang iyong katuwiran. Hallelujah. Niyayakap ang iyong kalooban. For the last time. Balik po kami, Panginoon. Narito po inaalay namin ang aming mga buhay. Lord, ang panalangin po namin, tanggapin mo. Tanggapin mo ang aming mga alay. Lord, in Jesus' name. Niyayakap ang iyong sabihin natin sa Panginoon, just lift our hands to the Lord. Hilingin natin, Lord, maghari ka. Ay ko sa puso mo, Panginoong Jesus. Maghari ka, Panginoon. Hallelujah. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Hallelujah. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa buhay ko, Sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Amen. Salamat po, Amang Banal. Iyan po ang aming panalangin. Panginoon, maghari ka sa aming puso, sa aming isip, sa aming mga buhay. Kapatid, kung hindi mo po tinatanggap ang Panginoon, this is the right time. Sabihin mo, Panginoon, maghari ka. Pagharian mo ako. Habang iniimbitahan natin na pagharian tayo sa ating puso at isipan, sasabihin ko sa iyo, kapatid, doon mo matatagpuan ang tunay na kakontentuhan sa buhay. Ipaparanas ng Panginoon ang tunay na kapayapaan at kagalakan sa buhay. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Na bahagi pala yung mga nararanasan namin. Na may mga inaalis ka. Meron kang inahayaang maranasan namin. Lalo't higit kung itong mga bagay na ito ay aming ginagawang source, kaya kami nabubuhay. Pero hindi pala iyon, Panginoon. Ang kailangan pala namin ay patuloy ka naming imbitahan. Pagharian mo ang aming mga buhay. Dahil hindi po namin kayang baguhin ang aming mga mahal sa buhay. Maring ito'y asawa. Maring ito'y anak. Maring kung sino mang mahal sa buhay. Panginoon. Pero dahil sa paghahari mo, natutulog kami ng payapa. Nagagala kami maging sa kawalan at kahirapan. Dahil ikaw ang aming kasama at nararanasan namin ang katotohanan ng iyong mga Panginoon. Kapatid, lagi po nating tandaan, the true treasures that we have ay ang treasure na galing sa Panginoon. Na hindi kailanman to lilipas, hindi pansamantala lang, kundi ang laging layunin ng Diyos. Maranasan natin hanggang doon sa pangako niya sa buhay na walang hanggan. Mahal ka ng Panginoon, kapatid. Patuloy po nating hayaan ang Panginoon ang sumakop ng ating buhay, ng ating puso, ng ating isip.
Hayaan mo ang pag-ibig ng Diyos, ang malawak na maranasan ng kanyang mga anak. Hindi lamang ngayon, kundi habang tayo nabubuhay sa mundong ating ginagalawan. Father, thank you. We believe, Lord, as we accept our Lord Jesus as our Lord and Savior, you are always with us wherever we are. In the name of Jesus. Panginoon, salamat. Marami pong salamat sa umagang ito. Holy Spirit, thank you. At naniniwala po kami, Ikaw ang Diyos na nagpahayag at tunay na kumatagpo sa puso ng bawat isa. Father, once again, thank you. We give you all the glory, praises, honor, and thanksgiving in the mighty name of Jesus. And everybody say, Amen. Thank you, and to God be the glory. Hallelujah. Please remain standing po tayong lahat. Hallelujah. Yes, O God. Father, you are so good, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mensahe na dinala sa amin ni Pastora Marisa. Pagpalain mo po siya sa kanyang paglilingkod sa iyo, kalakasan ng pangangatawan, upang patuloy kang mapaglingkuran. Sa amin pong tinlakay, the temporary ng kayamanan sa lupa, Panginoon, ay amin pong natanggap ngayon. Kaya Father God in heaven, patuloy na ikaw ang magliwanag, magningning sa bawat isa sa amin ngayon. Isinasamo namin sa iyo, aming Diyos, ang lahat ng nakikinig sa online, maging lahat po ng naririto sa loob ng sanktuaryong ito. Wala po kaming ibang kayamanan kundi ikaw, aming Diyos. Nawa, Ama, dali namin sa aming mga puso ang liwanag ng pag-asa ng iyong salita. Ikaw ang katiyakan, ikaw ang buhay. Ikaw, Panginoon, ang aming kaligtasan. Kaya mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay. Tandaan ang ating pagsuko sa ating Diyos na buhay. Pagpalain niyo, Panginoon, ang lahat ng mga nagdiriwang ng birthdays, wedding anniversaries, O God. Bless them. Make their life be a testimony of your goodness and your faithfulness, O Jesus. Hallelujah to your holy name. Thank you, O God, for everyone na naririto at patuloy naming samot dalangin na ikaw, Panginoon, ang magdalang muli sa aming lahat sa araw ng linggo to worship you, to listen carefully to your word, O God. As we surrender to you this morning, O Jesus, bless your people. Mga kapatid, tanggapan natin ang pag-ibig ng Diyos na mang nasa langit, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, at ang pakikipisan na banal na Espiritu Santo. Everybody say, Amen. God bless everyone.